Ma'am, hindi na bumapigil yung pambubuli ng China at paulit-ulit na. Napapanahon na ba na pag-uusapan ng mga mababatas na iban na tuluyan yung mga Chinese products? Wala pang ganyang pag-uusap tungkol sa pagban ng Chinese products. At kung may maghain man ng ganyang ideya, kailangan pag-isipan mabuting-mabuti paano gagawin dahil napakarami ng mga produkto nila sa ating ekonomiya. Baka ang mas posible pa at positibo, suportahan natin yung mga Pilipinong produkto at serbisyo. Halimbawa yung ipinopopularize ng Bantay RCEP by Filipino Movement at may kapapasa din po kami sa Senado na Tatak Pilipino na batas. So baka mas yung pagtangkilik sa sariling atin, lalo na yung sarili natin mga mangingisda, magsasaka at iba pang mga sektor na nasa produksyon. Ma'am, ang Kamara, yung budget para sa intelligence fund ng ating mga gabinete ililipat daw sa mga tulad ng Philippine Coast Guard. Ano po ang reaction niyo rito? Siyempre masaya po ako doon sa anunsyong iyon ng House of Representatives nung nakaraang linggo na yung mga civilian agencies na may confidential funds at kalaunan pinangalanan nila pati ang OVP at DepEd ay ililipat na yung confi funds na iyon dun sa mga ahensya na talagang may mandato sa national defense at saka public safety, lalo na yung mga tulad ng Philippine Coast Guard, Navy, BIFAR, no? Na nagbabantay sa ating interes sa West Philippine Sea. Ma'am, aminin naman tayo hindi, talagang kulang tayo sa datahang lakas ng Pilipinas, talagang tagilid tayo. Kayo ba ipabor na palakasin natin ang sandatahan, mga armas? Tuloy naman po yung pagpapatupad ng AFP Modernization Program at sinusuportahan namin yun sa Senado. At sa isang kompleks na sitwasyon tulad dito sa West Philippine Sea, ang pangunahin talagang mga non-violent na sandata natin at pinaka-importante ay yung political at saka diplomatic, no, na mga sandata. At backstop natin, no? Nasa second line yung military response. Pero para makaabot dun sa strategic defense posture na gusto ng AFP, tuloy-tuloy naman po yung programang iyon sa pangmatagalan. Thank you po. Vice President received 125 million pesos in confidential funds, which was spent in only 11 days. It is neither right nor just for an office like the OVP to get confidential funds that are exponentially higher than those of an agency that actively and routinely guards and defends Philippine sovereignty from a strong and powerful global bully. At tulad din ng paulit-ulit kong sinasabi sa aming mga budget hearing, gusto kong muling bigyang diin na ang confidential at intel funds na napupunta sa mga civilian agencies tulad ng OVP at DepEd ay dapat mapunta sa mga ahensyang tunay na nangangailangan ng pondo para magbantay sa ating pambansang tanggulan. Agencies that comprise the National Task Force on the West Philippine Sea should be given utmost priority. Hindi dapat basta-bastang ahensya ang nabibigyan ng pondo dahil hindi rin namang basta-bastang bansa ang kumakalaban sa atin. China has been relentless and unrepentant. She has been callous to the very real suffering she has caused our people. Without remorse, China has forcibly taken the livelihood of our fisherfolk. Ang ating mangingisda ay isa sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa at mas lumala ang kanilang sitwasyon dahil sa pagtaboy sa kanila ng China sa West Philippine Sea. Just last week, our Coast Guard was again able to document the floating barriers China installed to block our fisherfolk from their traditional fishing grounds in Bajo de Masinloc. A few days before that, the AFP also revealed how massive coral harvesting in Rosal Reef and Escoda Shoal has wiped out marine life, and most likely by China.
hindi na nga tayo nakakapangisda, winasak pa ang ating mga likas yaman. At alam naman natin, kung wala ang ating mayayabong na coral reef ecosystems, nawawala din ng tirahan ang mga isda. Natural resources that have been built for generations, centuries to millennia, carefully taken care of by the generations before us, are now gone. Nakakadurog ng puso ang katotohanan na baka hindi na maibalik ang mga likas yamang ito. The damage is terrible, irreparable. Future generations may not be able to see, experience, or enjoy our country's natural resources because of China's utter disrespect for our marine environment. Kaya po, pinanawagan ko ding singilin natin ang China sa limpak-limpak na utang niya sa ating bansa. Aabot sa bilyones ang ating maaring makuha kung maobligang magbayad ang China. At salamat kay Ka-Uper, meron na po tayong tansya na pwedeng pagsimulang pag-aralan. Yung kanila sinabing 33.1 billion pesos kanina o higit pa doon. Kalakip dito, inihain ko din ang proposed Senate Resolution 804 na naglalayong mag-imbestiga dito sa malawakang pagsira sa ating mga bahura sa ating sariling karagatan. In the resolution, I stated that we cannot tolerate the continuing harms to the environment, economy, and security brought about by China's incursions, and must explore available recourses to hold China accountable, including a claim for damages to be filed with the Permanent Court of Arbitration. Our 2016 Arbitral Award has shown us that when we raise a case to an international court, we do have a fighting chance because the Philippines upholds the truth and abides by international law. We should maximize the wide support we are currently getting from the international community by exhausting all diplomatic, legal, and political tools to make China recognize and comply with the Hague ruling, as well as the United Nations Convention on the Law of the Sea. Last August, the Senate adopted proposed Senate Resolution 718, which condemns China's aggression in the West Philippine Sea. This resolution also urges the executive, through the Department of Foreign Affairs, to take the appropriate and necessary actions, including bringing international attention to China's harassment, engaging like-minded countries in various international fora to call on China to abide by the Hague ruling and the UNCLOS, and filing a resolution in the United Nations General Assembly that would call for the cessation of activities that violate the Philippines' rights in the West Philippine Sea. Marami na tayong kakampi, ngunit kailangan pa nating paigtingin ang ating pagkakaisa. This collective effort, organized by all of you here, surely is one of the rock-solid, to borrow Marites Bitug's book title, rock-solid ways to continuously assert our lawful and sovereign rights in the West Philippine Sea. This donation drive is an essential response to the urgent needs of our fisherfolk. The Christmas Convoy Civilian Supply Mission is an exciting initiative that will not only provide food and goods, but also boost the morale of our troops stationed at our most important sovereign marker, the BRP Sierra Madre. And of course, as a lover of music, I also look forward to the Paskong Handog concert that I'm sure will lift the spirits of the brave Filipinos who boldly fish in and defend our home. Nagpapasalamat ako sa mga organisasyon at individual na nagsama-sama para sa inisyatibong ito. This is proof that when it comes to issues of Philippine sovereignty, the Filipino people will always stand united. Paramihin at palawakin pa natin ang ating samahan, gaya ng hamon ni Kaed kanina.
Kung mas marami at mas matatag tayo, mas lalakas din ang ating pagsigaw sa China. Atin ito. Atin ang West Philippine Sea. Atin ang Pinas. Yun, no? Maraming salamat, Senator Risa. Atin ito. China layas sa ating karagatan. Yan. Magandang umaga po. Ako naman po si Jules Sabayton. Ako po ay kahanay ng mga artist na sumusuporta naman sa ating paninindigan na ang West Philippine Sea ay atin at atin lamang. Nananawagan po ako sa mga kapwa ko artist at sa lahat ng mamamayang Pilipino na magsama-sama po tayong ipaglaban ang ating karagatan. At para sa China, isa lamang po ang aking mensahe. 9 dash line nyo, mukha nyo. Maraming salamat po. Okay, at tawagin naman natin ngayon si President ng Akbayan, si Rafaela David. Magandang umaga po sa ating mga kasama sa ating kampanya, sa ating mga kasama sa media at gayon din syempre, lalo na doon sa ating mga malabayaning frontliners, no, na matapang na andyan at lumalaban para sa ating teritoryo at ating mga karapatan. Kami po sa Akbayan ay nananawagan kasama ng ating mga kahanay ngayon sa ating kampanya, sa ating pamahalaan sa Marcos administration na sana suportahan nila itong ating Christmas convoy at civilian supply mission. Ito pong panawagang ito na suportahan ng ating kampanya ay hindi lamang dahil obligasyon ng pamahalaan protektahan ng ating kaligtasan at hanapbuhay, ngunit dahil naniniwala tayong dapat protektahan din ang ating right to free movement. Ito ay ang pagprotekta sa ating karapatan sa malayang pagkilos sa ating teritoryo. Ang karapatang ito ay nasa ating konstitusyon, nasa mga international covenant at declarations, at itong karapatan na tayo mismo mga Pilipino ang pwedeng kumilos sa ating bansa ay ganap. At ang batas, at wala na pong debate, ang batas ng Pilipinas at ang batas ng mundo through the arbitral ruling ang nagsasabi na ang West Philippine Sea ay sa atin. Atin ito. Ibig sabihin ito, ang mga Pilipino, lalo na ang ating mga mangingisda, ang may karapatan sa malayang pagkilos sa West Philippine Sea. Hindi ang China na pilit hinaharangan ang ating karapatan sa ating sariling bayan. Nag-install pa ng floating barriers para pigilan tayo sa ating malayang pagkilos. Sa madaling salita, ang West Philippine Sea ay sa mga Pilipino, hindi private resort ng mga Chino. Ang Christmas Convoy and Civilian Supply Mission ay ating gagawin kasabay ng ating pagtindig sa karapatan natin sa malayang pagkilos. We ordinary Filipinos, lalo na yung mga kasama natin sa hanay ng kabataan, ng mangingisda, mga artists, we too band together to support our frontliners, assert our freedom to move within our waters, and bring the needed support to BRP, Sierra Madre, at sa iba pang mga frontliners doon. Kaya muli, mula po sa Akbayan, tayo ay nananawagan sa Administrasyong Marcos na suportahan naman itong ating Christmas Convoy and Civilian Supply Mission sa West Philippine Sea at talagang itaguyod ang ating right to free movement. Ito ay obligasyon ng Estado at naniniwala tayong susunod ang ating, at tayo ay nananawagan at umaasa na the Marcos government will follow the example of our Philippine Coast Guard that has shown its resolve and bravery by cutting the floating barriers placed by China, aimed to deprive our fisherfolk of their livelihood and restrict our fellow Filipinos their right to freedom of movement in our own waters. Kaya muli, ang West Philippine Sea, atin ito. Maraming salamat po. May dalawa na lang tayong magsasalita ng mga maiksi mula po sa hanay ng ating mga kabataan, tapos magkakaroon na po tayo ng question and answer. Okay, mula po sa Student Council ng Alliance of the Philippines or SCAP, andito po si Alessandra Sarangaya, NCR Vice Chairperson, at ang kasunod po ay si
Rick de la Cruz, Deputy Secretary General for Mindanao. Magandang araw po sa ating lahat. Muli ako si Lesa Sarangaya, Vice Chairperson ng Student Council Alliance of the Philippines po. Una sa lahat, gusto ko po kayong tanungin, gaano po ba kalalim ang pagmamahal natin sa ating bansa? Gaano po ba tayo ka-determinado na ipagtanggol ang ating kalayaan at teritoryo? Ito ang mga tanong na sumasailalim sa kahalagahan ng issue tungkol sa West Philippine Sea at kung bakit ito ay dapat maging pangunahing concern, hindi lamang para sa mga mangingisda at frontliners, kundi pati na rin sa lahat ng mga kabataan at mga Pilipino. Nakakabahala ang paraan kung paano ang China ay patuloy na nangangarap na sakupin ang ating teritoryo. Isang malinaw na katotohanan na ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Ito ay legal na pag-aari natin, ngunit sa kabila ng mga kasunduang pandaigdig, patuloy ang kanilang pangangarap na ito ay agawin sa atin. Ito ay isang laban na hindi lang para sa ating mga mangingisda at frontliners, kundi para sa ating lahat. Kami, mga estudyante at kabataan ay nakikiisa sa laban na ito sapagkat alam namin na ang kinabukasan ay nakasalalay sa kamay natin. Ang pagpapabaya sa ating teritoryo ay isang pagpapabaya sa ating mga sarili at sa susunod na henerasyon. Sa aming mga kabataan, kami naniniwala na kailangan namin na maging bahagi ng mga movements para magtaas ng kamalayan sa publiko, itaguyod ang karapatan sa isang mapayapang paraan, at mag-organisa ng tulong mula sa mga ordinaryong tao kagaya namin. It is indeed important also that to ensure that government funds are allocated where they are needed most, especially in critical areas such as national security and education. Baka po pwede natin i-reallocate ang 500 million from the confidential funds to the Philippine Coast Guard and our fisher folks na ninanais lamang mabuhay ng mapayapa at tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. These groups play crucial roles in protecting our maritime territories and ensuring the livelihoods of those who depend on our seas. And the 150 million sa DepEd be allocated sa mga kritikal at totoong kailangan ng sektor ng edukasyon. These funds can be better utilized to benefit the Department of Education, providing necessary resources for our students, teachers, and schools. 1,442,307 textbooks, 166,666 armchairs, 75 classrooms, and 427 teachers employed. In these challenging times, it is essential for our leaders to make decisions that reflect the priorities and needs of the Filipino people. We call for transparency, accountability, and responsible allocation of public funds to address the pressing issues that our nation faces. Nakakapagtaka na po kasi ang mga nangyayari dahil para bang iniipit tayo at hindi na tayo makapanindigan sa sarili nating teritoryo. Kaya po ay umaasa ako kasama ng iba pang mga kabataan at mga estudyante sa administrasyon para sa mas konkretong hakbang na para tayo ay protektahan sa mga dayuhang kagaya ng China na piling inaagaw ang sarili natin. At syempre, hindi ko rin po kakalimutan pasalamatan at bigyan ng pag-asa ang ating mga mangingisda at tagapagtanggol na patuloy na lumalaban sa West Philippine Sea. Sila ay ang mga bayani na nagpakita ng tapang at dedikasyon para sa ating bansa. Kami humihiling sa aking mga kapwa kabataan na maging bahagi sa labang ito. Suportahan tayo at magpatuloy na magtanggol sa ating kalayaan at ipagpatuloy ang pagsisikap na hilingin ang pag-aksyon sa ating mga leader sa Pilipinas. Sa huli, ito ay isang issue na hindi lamang tungkol sa politika, ito ay tungkol sa ating pagkakakilanlan, tungkulin at pagmamahal sa bayan. The West Philippine Sea is ours. Atin ito, mabuhay ang Pilipinas at ang ating mga mangingisda at frontliners. Maraming salamat po. Yun, no? Mabuhay din ang mga kabataan. Ang susunod naman po, pagkatapos nito ay mag-question and answer na po tayo. Isang maising mensahe po mula kay Rick de la Cruz, ng Deputy Secretary General for Mindanao.
Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na po sa mga kasama namin sa hanay ng aming kampanya at sa mga mangingisda po na bumiyahe pa po galing sa kanilang mga komunidad para po samahan tayo sa ating public press conference ngayong araw at lalo na rin po sa ating mga kaibigan mula po sa media. Muli po ako po si Rick, kasama po ang Akbayan Youth at kasama ang malawak na hanay ng mga kabataan. Kami po ay nakikiisa at kasangga ng mga mangingisda sa paglaban para sa karapatan, kabuhayan at tunay na kaunlaran. Hindi na lang po simpleng panggigipit ang ginagawa ng China. Ito'y pangaagaw ng ating likas na yaman at teritoryo. Hindi ho ba't nakakabahala na ang mga Pilipino ay hindi makapangisda sa sarili nating karagatan ng malaya? Sa isang Google search lang ho, tatambad ho sa inyo ang mga tambak-tambak na mga balita patungkol dito. Kaya't hindi po namin gets si Senator Robin Padilla kung bakit sinasabi niyang walang escalation sa West Philippine Sea noong past 6 years o noong panahon ni Duterte. Hindi ho kailangan ng malalimang research para makita kung paano tayo binabanatan dahil sa nais lang nating maghanap buhay sa sarili nating mga karagatan. Baka ho, may kakaibang GPS po si Senator Robin at baka taga-ibang planeta ho siya. Ano ho kaya ang tawag doon sa mga mangingisda noong 2019 na binangga ng China at iniwan sa gitna ng dagat? Yung mga patrolling aircraft natin na sinita at binantaan ng China noong 2018. Anong ebidensya pa ho ba ang kailangan para tanggapin ang realidad na patuloy mong hinaharas sa mga kababayan natin? Kung pagkakaabalahan lang naman ho ni Senator Robin ang pag-deny sa pang-aabuso ng China, kami hong mga kabataan at mga artist ay sisimulan na ang pagtulong sa mga mangingisda at mga pamilya nila. Marami hong mga mag-aaral ang handang mag-ambagan kahit sa simpleng paraan para masuportahan ang mga bayani natin sa West Philippine Sea. Yan ho ang hindi maaagaw ng China sa atin at ang mga tagapagtanggol nito, ang ating pag-aakbayan sa isa't isa kung may inaapi sa atin. Kaya ho, muli kaming nananawagan na maghain ho ang Administrasyong Marcos ng resolusyon sa UN General Assembly at gawin hong mas malinaw at masigasig ang pagtatanggol sa ating karapatan ayon ho sa arbitral ruling. Nananawagan din ho kami sa gobyerno at sa mga kapwa nating Pilipino na suportahan ang ating kampanya bilang pagsuporta na rin ho sa ating mga mangingisda. Ang laban ho ng mga mangingisda ay laban ng sambayan ng Pilipino at hindi ho tayo magpapadala sa takot. Ang ating mga boses, lakas at talino ay mahalaga sa pagtutol sa pang-aagaw ng China sa ating karagatan. Kaya ho muli, ipagpapatuloy natin ang ating laban para sa kasalukuyan at para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat po at pagpupugay po muli sa mga mangingisda at ating mga frontliners sa West Philippines. Iyon, palakpakan tayo. Mabuhay si Robin. Easy. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang mga mensahe. Ngayon naman po ay magpo-photo op muna tayo. Picturean muna tayo tapos kahit sandali lang po tapos may mga lakad pa yung iba sa atin. So, pwede nang maghanda ng tanong. Sige po, tumayo po tayo. Tumayo po tayong lahat. Hindi nga po. Sige, isa mo lang formal. Isang formal, tapos isang hand sign. Yan. Okay, West. Sabay-sabay tayo, ha? West Philippine Sea, atin ito! West Philippine Sea, atin ito! West Philippine Sea, atin ito! Yan. Okay na ba yung ano? Sige, ano na? Yan, ang simbolo pong iyan ay ginagamit sa paglalaban sa iba't ibang China Layas. Sige po, maaari na pong magtanong. Sige po, okay na po ba kayo sa picture? May tanong ko na lang, anybody can answer yung planong civilian supply mission sa West Philippines. May detalye na po ba yun? Any coordination with Coast Guard, paano nyo po isasagawa? Okay, nandito si AG, ang aming representante sa West Philippine Sea atin ito. Recently nagkaroon coordination efforts yung
atin ito initiative with the Philippine Coast Guard, trying to thresh out the details itong civilian supply mission. We're targeting it around December. Depende sa weather kung clear. So we'll be assisted by the Philippine Coast Guard throughout the process. So ina-identify pa lang kung saan yung pinaka-ideal na launch-off point sa west side ng Palawan. And yung basically, mamaya na muna mag-start yung donation drive para may siguradong dadalhin sa ating mga frontliners. So yun po muna yung current na developments. Maraming salamat. Ayan, susunod po. Maaari po kayong mag-donate, wag lang po yung lata ng sardinas kasi mga mangingisda, mas maganda din. Kuha na lang sila ng totoong isda, di ba? Ayan. Siguro importante din solar, desalinator para sa tubig, para sa Coast Guard natin din at sa mga sa Sierra Madre. Maaari pa po bang sino pa po bang pwede magtanong? Sir Karen po, Reuters. Just to clarify po, when when AG said that you're coordinating with the PCG, does that mean the PCG already gave the green light for the planned civilian mission in December? The permission to launch the civilian mission depende sa NTF on the West Philippine Sea. So I think it's the National Security Council that allows this sort of expedition. Has the NSC not approved it? Not yet. Not yet. Okay, thank you. Yung dagdag lang na sagot dun sa tanong na ito ay primarily a civilian-led supply mission, and that's why we're also really asserting na ito ay kasama sa ating karapatan to free movement. Itong karagatan na ito ay sa atin at dapat any Filipinos ideally should be able to access freely yung ating sariling teritoryo. That being said, tayo ay nakikipag-ugnayan syempre at sinisiguradong we have a security plan in place in coordination with local government officials and also the national agencies na magsisigurado na maging successful yung ating supply mission. And is this going to be like a one-off thing? And on the donation drive, how do you plan to go about it? Do you have a target amount you plan to raise? And then again, if this is just a one-off thing or something that you plan to do, you do continuously? We're really hoping that we get large, again, non-monetary donation. No? Ibig sabihin ay kung sana talagang makita natin yung suporta na malawak yung suporta ng ating mga kababayan, ay hopefully ay hindi lang isang beses tayo makapunta doon, pero kung kaya ng mas madalas pa. Kaya muli, we take this opportunity na manawagan sa ating mga kababayan na hopefully ay makapag-donate. We're hoping to get non-monetary donations na mga pangangailangan ng ating mga mangingisda. Kanina pinagkukwentuhan nga lang namin ilan sa mga primary needs nila ay yung pagkain, gayon din yung mga pangangailangan nila sa navigation, compass, etc., medical supplies, kasama na rin doon yung baka pwedeng solar panel ng mga equipment na pangtulong sa kanila. And we have dun sa press release mga drop-off locations kung saan pwedeng dalhin itong mga, again, non-monetary donations mula sa ating kababayan. Kaya nga nandito rin yung mga major formations ng fisher folk. Hindi lang natin tinitingnan na it's a one-shot deal. Maganda tingnan din natin strategic na tugon doon sa mga pangangailangan ng sektor ng pangisda. Given na sila pa rin ang poorest of the poor, tulad ng farmers. So, yung panawagan nito, hindi lang parang ayuda. Kundi, tingnan natin mas strategic na tugon dun sa needs sila. Maraming salamat. Sige po. Pwede po yung Starlink. Mag-donate po kayo Starlink para sa internet ng ating mga Coast Guard at saka mga isla. Sige po. Dito na pala gusto clarify with or without government permission, pag okay yung weather, tutuloy yung civilian resupply mission? Medyo difficult sagutin yan at this juncture. Pero syempre, ang assertion nga natin, gaya na nabanggit ni Paeng, na freedom of movement. Nasa loob tayo ng sarili natin territorial waters. So, yun yung assertion natin dito.
pwede daw ba mag-donate ng construction material? Pwede talaga doon na lahat, no? Then, tanong ko talaga kay Senator Risa. Check. Narinig naman niya eh. Check. Kung po sasabihin ng mga kababayan natin mangingisda na yun yung isang pangangailangan nila, o kahit sabihin ng Philippine Coast Guard na yun yung isang pangangailangan nila dun sa iba't ibang sovereign markers sa kabuuan ng West Philippine Sea, eh di ipagpapasalamat siguro namin lahat dito sa atin ito na kung mag-ambag yung ating mga kababayan ng ganoon. Kung may ibang bansa na nagre-reklamo sa ganong klaseng donasyon, eh problema po nila iyon. And kailangan na lang i-work out siguro ng atin ito kung paano ma-maximize kung mayroong ganong klaseng mga kontribusyon. Senator Risa, yung tanong ko talaga, can you update us on efforts by you and pati si Senate President Zubiri to bring these acts of aggression to international bodies? No? Are these really serious efforts? Ano yung pinaka-latest na? Serious efforts po talaga iyon sa panig ng Senado. At ang nag-embody talaga niyan ay yung Senate Resolution 712. Unanimously adopted po ng buong Senado. Wala pong tumutol, wala pong nag-abstain. At unang pagkakataon na mayroong ganyang klaseng resolusyon na pinagtulungan ng Senate President at ng minority. So, makasaysayan din sa ganung pagkakataon. At kung pagbabatayan ko yung briefing na ibinigay sa amin bago noon ng DFA, ng National Task Force on the West Philippine Sea, at nandun din po yung presensya ng AFP, kalaunan winelcome po nila yung sense of the Senate na nakapaloob sa resolusyong iyon na kasama sa mga possible options maghain ng resolusyon ang gobyerno sa pamamagitan ng DFA sa UN General Assembly, among many other forms of action, among many other international fora. Iba pa yung complaints, no, Senator? Iba pa po yung complaints, bagamat yung complaints ay nakapaloob na rin sa resolution, binanggit kung hindi man in-enumerate kasi ang dami na at dumadami, week on week, yung mga paglabag ng China sa atin. Pero itong huli na itinalakay din ni Naka-Uper na pagkasira ng mga bahura natin sa Rosul, sa Sabina, ay pinag-aaralan talaga na maging subject ng isa pang reklamo doon ulit sa isang international tribunal. Parang civilian class suit. Actually, magandang ideya din yun. So, kung civilian class suit ba yan sa panig ng mga sektor, mga organisasyon tulad halimbawa ng bilang dito sa atin ito, I think well worth studying po yun. Sige po, bigyan natin ng tatlo pang mga tanong na lang, huling tatlong tanong. Kaed, may gusto kang idagdag? Kaed mo na? Gusto ko lang banggitin, siguro ako pinakamatanda rito. Yung idea na maganda na may government initiative. And the Senate, interestingly, maganda rin. Kasi pag-executive, maraming consideration. But yung sense ng gobyerno sa policy, I didn't realize, news rin sa akin at sa majority, minority, walang mag-isip. So ang tanong ngayon sa level ng citizenry, alam rin naman natin, bagamat majority, gano'n na sentimiento, naghahanap tayo ng expression rin na organized. And I think this is one case where iba-ibang ideology, iba-ibang kulay, mga pwede magkaisa, maraming natin, baka yung ating hinahanap na at least on some issues, magkasundo tayong lahat, and more important, translate it into reasonable, yung kaya nating action. Hindi naman tayo nag-aambisyon sobra. Kaya in relation to, this will have to be a persistent campaign. This will not be resolved overnight. Pero as a former church person, nag-uusap kami, ano ba simbahan magaling mag-educate kasi may mga pista, may liturgy, may collection. Ibig sabihin, gagamitin natin yung methods kasi sa civil society ng mga secular, hindi naisip natin yun. Baka it's used for conservative purposes lang, including by evangelical group. But we can use that because the purpose here is not just the official sentiments ng government.
kundi the popular sentiment translated into action na may hindi in general, kundi sa mangingisda. And to some extent, kasi talagang medyo kawawa for a long time yung Coast Guard and even the Navy. So, from my perspective, this is an interesting case na sabi ko nga, the early lesson I learned when I was a young priest, as you must combine the power of principle and the principle of power. The power of principle, medyo agad tayo. What is the principle of power that we can harness? International, but citizen power, it's a nice, vague concept. We hope that this campaign will give it flesh and blood, including bunot sa bulsa, specific, ganon. Tingnan natin po, kaya we're happy na araming artists rito, mga creatives. Mas malikot ang utak nila, nabibigla kami. Tsaka pogi po. Well, tanggapin na natin yun. Sige po. Sige po, kayo po. Tama po ba na imbitahan natin, management natin at community dito sa at dito, isama natin sila para lalo mapalakas yung ating panawagan, proteksyonan ng ating karagdagan, lalo na sa espiritu. Maswerte tayo actually dahil we have the international community already deciding na sa atin yung West Philippine Sea. At yan yung lumabas ka sa decision at panalo natin in The Hague. And in any move forward, we hope the international community can join us. Hopefully support not just our government's claim but our nation's claim. Even yung tayong mga mamamayan na nagsama-sama para sa ating mga kapwa, mga isda at frontliners, sana supportahan din tayo. And we're quite confident that the international community is behind us in this fight for our sovereignty in our waters. Yan, sige po. Huling katanungan po. Sino po huli? Isang magtanong pa? Okay na po ba? Sige po. Dagdag ko na lang yung nabanggit na ko kanina yung ilang example, kaya lang baka for magtanong din yung mga makakapanood. Ano po yung mga donation na dapat dalhin sa or i-donate nila kung meron na interesan? Sinabi na kanina na construction. Hindi kasama yung construction, baka makapag-tayo rin tayo. Starlink po, Starlink. Yung po binabanggit ng bate sa usapan ng kasama ibang mga isda, halimbawa na po ay compass. Kasi para malaman nila kung saan sila naroon, siguro yung mga solarized na na kagamitan, yung sinasabi niya baka kayang yung wifi patungo doon, o larga vista para rin makita yung mga naroon sa laot at makakilala kung sino yung mga lumalaot doon, yung papalapit sa kanila. At iba pa, ano po, yung mga timbulan o mga salbabida, ganyan, mga jacket, yung ano tawag doon, yung mga suit, ano po, yung mga mahabang manggas. Pwede rin siguro mga GoPro camera para na-document nila yung pambubuli ng mga tools. Meron silang mga gadget para sa documentation. Kasi 10 kilometers lang from the shore, binubuli na tayo, di ba? Kasi 900 kilometers na layo nung kanina. Yeah, salamat po. Picture ulit, yan. Habang pong nagpipicturan tayo ay may konti pong announcement dito para sa mga konting paalala, yung mga donation. At nananawagan na rin kami sa SB19, ex-battalion, Glock 9, baka gusto nyo gumawa pa ng para sa mga kabataan na mga awitin o sumama sa concert. Moira, Ben and Ben. Di ba? O, Kapitan Kulang. Hindi siya naging metal Para po sa donations, ang maaari po natin donate ay bigas, asukal, asin, toyo, suka, kape, powdered energy drinks tulad ng Milo, Energen, mga ganyan po. Oatmeal, mantika,
Eggs din po, okay din po. Noodles. Canned goods, wag lang po sardinas kasi syempre mas fresh yun. Okay. Pwede rin po mga hygiene. Medisina, paracetamol, cough meds, meds para sa sipon, pain meds, at vitamin C. Yan. Fishing gear, artisanal fishing gear tulad ng lambat, kawil, nylon, long sleeve shirts, mga salakot, sombrero, gadgets, siguro pwede rin po konting support